again mga kababayan, ma'am sir. This is Jim, the Filipino channel ng inyong pong. So today is April 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa Ayala Triangle Garden sa may Ayala Avenue, Bel Air, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Yagi Street, sa may Santa Cruz, Makati. Yagi Street, Santa Cruz, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Yan sa UL na Jackie, na-file na sa Community Bank ng UBJP ang verified answer com memorandum kaugnay sa petition inihain laban sa UBJP. Exceeding na sa ibang mga Community Bank ang pasya kaugnay sa petition inihain sa individual na na-disqualify ang UBJP na sumasabak na sasabak sa nalalapit na halalan ng Bangsamoro First Parliamentary Election ngayong Setyembre. Sa public statement mula kay UBJP Chairman on Committee Legal and Voters Protection and Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr. ay sana nilang sa pamilagin ang pagtay ng kanilang opisyal na sagot sa may kugnayan sa petisyon. Sa pamilya ng DSRH kay Comelec Farm Regional Director Attorney Sumalipaw, next week inaasahan niyang marisolba na ng pamilagin ang issue at may babana sa kanila na ang desisyon. Samantala, sa public statement naman ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makatwa, kaugnay sa issue ng tangkang disqualification ng UBJP na nakabiswing sa COMELEC, nagbigay ito ng kanyang suggestions na inasahan niya makakatulong sa UBJP na malampasan ang issue ng disqualification. Palakasin lamang umano ng UBJP ang legal team, sagutin ng maayos sa mga aligasyon, maging mahinaw at huwag pagbitiw ng mga salita na masakit laban sa COMELEC, i-control ang mga trolls na hindi magpusa kung ano-ano. Ayon kay Makatwa, hindi pa final ang disqualification. Nasa proseso pa umano ito. Maghanap lamang ng kakampi, iwasan na dadami ang kalaban, at higit sa lahat huwag magkusga agad-agad. Ito ang payo ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makatwa sa UBJP legal team at sa kanilang mga supporters. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June Di Makutak. Samantala, mga nasamsam na mga illegal na sigarilyos sa Bago City, Negros Occidental, in-inspeksyon ng DILG. Detalye sa report ni RH46, Rex Cantong. Rex. Ibinulga ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remolia na isang aktibong pulis na may rangko na major sa Bacolod City Police Office ang iniimbestigahan hinggil sa pagkadiscovery ng illegal na factory ng sigarilyo sa Barangay Kanumanggan, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Remolia, na personal na binisita o pinuntahan ang lugar kung saan isang pulis ang nagrenta ng warehouse at nasa kustodiya ng mga otoridad. Dagdag pa ni Remolia, ipapalabas ang pangalan ng nasabing pulis in due time. Ang nasabing warehouse na laman na 250 million pesos ang kita kada buwan o mahigit na 2 billion pesos na hindi nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang 10 mga Chinese national at iba pang mga Pinoy upang i-verify dahil wala ang itong passport at walang IDs. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalikan natin ang iba pang mga balita. Ito na talaga na. Right. 5.22 pisong halaga ang mga sigarilyo ang nasa bato dyan sa Iloilo. At magkano nga ba? At kano ang ating royal price rollback sa susunod na linggo. Pero isa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Pa rin nakakasama. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Jubel Reyes. Oras. 13 minuto bago mag-alauna ng hapon.
Kasama po May yung... diaper po. Hindi po, nasa policy naman po yan, ma'am. Bawal po, pakasil na lang po. Mag-book na lang po kayo sa may ano, sa may Grab Pet po. Ma'am, pakasil na lang po. Sure po po. Paalala ngayong tag-init at yung pwedeng gawin syempre pag nag-start na talaga yung reduction sa ulan, pag bumalo na yung El Nino sa ating mga consumers. Opo, sa amin pong monitoring po, every summer po talaga ay tumataas po yung ating pong consumption ng tubig. Dahil nga po mainit yung panahon. So, kami naman po sa MWSS po, sa gobyerno, katulong yung ating pong mga concessionary ang Manila Water ay patuloy din po kaming gumagawa po ng mga proyekto para mapabuti po natin lalo yung ating po service sa ating po kababayan. So, hindi lamang po ito Ariel, hindi lamang po ito gobyerno yung trabaho po na to kasi kailangan din po natin ang pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa ating paggamit po ng tubig. So, sunodin po, expected po natin by next month or by May ay talaga pong tataas pa po yung ating pong consumption sa tubig at dahil nga po wala pong pagulas sa ating pong reservoir ay mababa pa po lalo yung ating pong elevation po ng ating pong reservoir. So kami sa MWSS po ay patuloy po yung ating pong panawagan all year round po yan yung ating pong pagtitipid po ng tubig hindi lamang po summer at maliit na bagay lamang po ito sa Ryan pero pag sama-sama mo naman ay marami po yung may tutulong. So ito, bawat patak ay mahalaga po. Parang ganun na Sir Patrick, no? Tama po sir. And malusin sa yung oras po ngayong tanghali, sir, at sana po ay mas palakasin pa yung yung MWSS sa inyong mga ginagawa para sa long-term water security dito sa atin sa Metro Manila and nearby areas. Happy weekend po, Sir Patrick. Salamat po. Ayan po si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System or MWSS. Ayun, from tubig, ngayon naman po lack of tubig dahil doon po sa probinsya ng Isabela ay nagkaroon na po ng state of calamity dahil nakaranas na po na doon ng tagtuyot or drought. At para po, bigyan tayo ng update sa iyo ating telepono si Sir Sergio Kalamgam, ang Provincial Agriculturist ng Isabela. Magandang hapon po, Sir Sergio. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Magandang hapon po sa ating lahat. Opo, sir. Thank you for joining us this afternoon. Sir, kailan po nagdeklara po ng state of calamity at sa inyong lugar po dyan, sir, sa Isabela? Nag-declare ito ng last week of March. Naramdaman na namin Cancel mo. yung Mag-book mahina po na kayo sa yung doctor. tatak na ulan. Wala na yung Kayo. flood season o kasi namin. Meron o kasi Sa flood drop. season na Drop. October, November. Yung nababaho po kami, merong baho Cancel. na nangyari doon. May nag-repeat po rin na nagtalim Cancel po. sa lower flooded area. Napunta noon yung mga pananim natin na Para nagtalim na makapag- last week of December to January. Kaya naramdaman na namin ng March po, nagpatapos na ho yung ating mahal na governor, si Apo Rodrigo Deltano po, at saka si Vice Governor, na Sa drop. kunin yung Sa mga drop. mayor at saka yung mga maugod. Dahil Sa ano drop. na ho nangyayari kasi ho, wala nang ulan. Kasi po ano, masyado nung delikado ho yung mais namin dito. Alam mo naman natin, number one ho tayo sa pasensya sa na. buong Pilipinas po, sa Bela. Pasensya na po. Pero sir, mais po yung primary crop na apektado ng lack of rain or may ibang crops pa po or products na Pinapakalat. apektado? Pero Pinapakalat meron tayo, ko hindi rin. na naman po may mga high value crops tayo. May mga high value crops Wala. tayo. Dahil meron rin Kudin. minimal na napektuhan na palay. Yun hindi na talaga maabot ng mga irrigation system natin. Dahil pag Ang wala po kalusugan na ng talaga, karamihan. pero yung mga upland tayo na rice area, na nagdidepende mas- rin sa rain mas- depending na pero minimal sa rice natin. Kasi na yung nasasakupan muna natin mahal na niya, At personal. irrigation system, ay Personal. okay naman po. Opo. Pero sir, ano po yung mga high value crops po na Ako po mismo. apektado ngayon? Pero yung mga fruits po, Ako at mismo. mga fruit tea, alam ba, ito, Mismo. yung high value crops po Mismo. natin, ito, Ay. mga
May asma. Munggo, ilang big basket, ilang basket vegetable, Okay. yung mga talong, Sa baba. wala na tamaan. Ah, Lahat doon naman yan eh. Pag wala ko talagang ulan, masyado po lahat. Sa ngayon po sir ay sabi niyo nga po yung malapit sa NIA, malapit na daanan ng irigasyon ng NIA ay okay naman po. So paano po yung medyo mas malalayo? May rasyon po ba ng tubig or talagang kailangan nilang tumigil muna sa pagtanim dahil talagang tuyo? Yun po yung meron yung area talaga na hindi nasakupan, lalaw-law yung mga ring bed, na pero yung nasasakupan natin, niya natin po guys, yung talagang gumagawa naman ng karapat-dapat na may tutulong sa farmer, lalo na ho itong Department of Agriculture, DSWM, regulation tayo na nabukuhan mo tayo talaga ng solar pump irrigation, yan po yung dagdag po sa mga farmer natin. Yung sabi ko kanina, yung ring bed area lang, medyo minimal na natamaan po yun sa right, pagdating po sa right na. Opo. Kailangan talaga pinakamalaki na tamaan po talaga sa atin ay core kasi nagdidepende po tayo sa ring po sa ugat sa bitana. Opo. Sir, meron na po ba kayong parang tansya or estimate kung halimbawa Tansya magkano na po ano? po. yung naging epekto sa agrikultura nitong pagbawas sa ulan simula nung March? Ay ito po may estimate po kami ng 300 will be restricted. yung pinaka Pa-cancel na lang po. mababang estimate po natin doon pag lang mo ay 3 billion Nasa policy na lang po. 3 billion 690 million. Ayan, so hindi natin natuloy yan dahil may aso. Yun ang estimate lang natin talagang masaktan mo talaga yung mga farmer natin. So ayaw pang i-cancel. Eh, ganun. Dapat sana may may pagpipilian kung sino yung tumatangkot lang. Alam ko ang company kung sinasaalang-alang yung kalusugan ng lahat. At ganun pinapayagan. Nasa danta po na initial 10,125 po sa bawat farmer natin. Ilan farmers to, Sir Sergio? Yung vehicle natin is 35,444. Yun yung initial na affected po. Kasi yung yung moisture stress, yun po yung initial na nag-affect ng mga farmer po natin. Ulit po sir nung number sir, ilan po ulit? 35,444. 35 sir? Oh yeah, 35,444 are affected po natin na farmers. Dami po. Yan po ang tinulungan ng ating DSWD, ng ating Secretary Chiquinho Gatchalian. Yun yan po sabi ko ay tulong ng ating mahal na gobernador, ng ating mahal na Pangulo. Nagpagalaw talaga ng tulong agad sa ating farmer. Then yung Department of Agriculture po, meron na rin na bigyan mo sila ng Bawal. additional So, okay na.